Magandang araw mga kawaf. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng ating ulam na pinakbet. Tara, samahan niyo ako. Ang una nating gagawin mga kawaf ay gisahin natin ang ating baboy para lalabas ang kanyang oil, or makukuha natin yung oil nito dahil ito yung gagamitin natin na panggisa sa ating bawang at sibuyas mamaya. Gigisahin natin ang ating baboy hanggang mag-iba ang kanyang kulay, so parang maging brown siya at lalabas ang kanyang natural na mantika, dahil kapag lalabas na yung kanyang mantika mga kawaf, ay ito yung gagamitin natin sa paggisa ng ating bawang at saka sibuyas mamaya. So heto na mga kawaf, so nakita natin na lumalabas na ang kanyang mantika, so pwede na natin igisa ang ating bawang at saka yung sibuyas. Okay, gigisahin natin ang bawang mga kawaf hanggang maghalimuyak siya or babango. And then kapag magbabango na yung bawang, ay saka natin nalagay ang ating sibuyas. Siya nga pala mga kawaf, bago natin ipagpatuloy, please subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa sunod nating mga videos. So ayan, susunod natin ang ating sibuyas mga kawaf at i-mix-mix lang natin yan para bumango din ang ating sibuyas at yung bawang. Kapag okay na yung bawang at sibuyas mga kawaf, ay isunod naman natin ang ating mga kamatis. So ang mga kamatis ay pampaganda ito ng ating paningin. At ito din ay nagbibigay kulay sa ating pinakbet. So halo-haluin lang natin mga kawaf hanggang sa maging malambot ang ating kamatis. Sunod na ilalagay natin ang ating 2 tablespoon na shrimp paste or alamang. So ito ay mahanghang mga kawaf. Ito ay nagbibigay ng dagdag na sarap at anghang sa ating pinakbet. So halo-haluin na natin mga kawaf hanggang mahalo ito sa iba pang mga ingredients. At ang huli ilalagay natin mga kawaf ay ang mga gulay. So ang mga gulay na ito ay binili ng aking kapatid sa isang supermarket. So ayan, yan nakikita natin sa picture sa itaas mga kawaf. So yan ang itsura ng binili ng aking kapatid. So hindi ito katulad ng nabili natin sa palengke na tayo pa ang maghiwa-hiwa mga kawaf. So inubos ko na yung 4 na packs na yan dyan. So hihalo-haluin lang natin ang mga sangkap hanggang ma-combine silang lahat. Okay, pagkatapos ay maglalagay tayo ng 1 cup na tubig at konting asin at ang konting black pepper. So ang tubig na yan mga kawaf ay magsisilbing sabaw ng ating pinakbet. So halo-haluin lang natin mga kawaf. Okay, nakapag-subscribe ba ang lahat mga kawaf? Kung hindi pa, paki-subscribe at i-click ang bell button. Salamat! Pagkatapos ating haluin mga kawaf, ay pakuluin natin, takpan natin at hayaan natin kumulo ang ating tubig para maging malambot ang ating gulay. So halo-haluin din natin para yung nasa ibabaw ay pupunta sa ilalim, and then siya din ay ang maluluto mga kawaf. Okay, pagkatapos ating haluin ay takpan natin muli ng mga ilang minuto. At i-check natin ang ating mga gulay kung talagang malambot na ba. So, luluin natin. Kapag malambot na ang mga gulay natin mga kawaf at masarap na yung sabaw natin, goods na tayo dyan.
Siya nga pala mga kawaf, kung gusto nyong bumili sa palengke ng mga gulay ng pinakbet, ay pwede mga kawaf at tayo ang maghiwa-hiwa nito. So siguraduhin lang natin na malinis yung mga gulay na binili natin at sa pagluto ay unahin natin yung hindi agad maluluto. Takpan natin muli ng ilang mga minuto mga kawaf para siguradong lutong-luto na ang ating mga gulay. At luto na ang ating pinakbet mga kawaf. Tingin pa lang ay mabubusog na tayo. Salamat sa panonood mga kawaf.